dakuin na po natin yung isang topic natin mga ay, speaking of Bato de la Rosa, total naman napag-usapan na natin si Bato de la Rosa, ituloy-tuloy na natin. Ito yung panglima ho nating topic, mga kababayan. Sabi ho dito ni Bato de la Rosa, you were advised not to go to a hostile territory. Ang binabanggit po dito ni Tobats, mga kababayan, wala pong iba kundi ang Congress. Ayan. Pero talagang natatandaan ko po yun, no? Na sinabi ni Bato de la Rosa na kapag pumunta ang dating Pangulong Duterte, pupunta din ako. Oh. Anong nangyari doon, Tobats? Bakit parang takot na takot ka? Yet you faced the Quadcom because you wanted to save the PNP and the victim of the bawal na gamot industry. Ako, hindi yun ang nasa isip ko, mga bossing. No? Ako, naniniwala ako na kaya lang po napapunta ang dating Pangulong Duterte dyan dahil po doon sa ano nila, sa ginawa nilang ano, yung tipo bang, pakitanong nga kung talagang 100% na-cancel na yung Quadcom. Nung nalaman nila na cancel na po yung Quadcom, ayun na, nagyabang na po sila. Lahat po sila mga DDS. Sinasabi, alam nyo, nalaman yung pupunta ang dating Pangulo, bigla nyo kinancel. Pero mga kababayan, ang totoo po nun, alam na nilang cancel. Tapos sa kanila pinakalat sa mamamayang Pilipino na ano daw, na pupunta sila. Kung di ba naman mga siraang kokote, kung kailan kinancel, saka magpupunta. Di ba? So ngayon, pinatulan ng Quadcom. Alangan namang mag-back out pa sila. Ang mga sinasabi nila, ganito, kahit cancel na yan, pupunta pa din kami. Sabi ni Panelo. Wala na. Pag hindi sila sumipot doon, mga kababayan, mahahalata na duwag pala talaga sila. Ganun ang iisipin ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kaya ako, talagang naniniwala ako, napasubo lang yung pagpunta nila dating Pangulong Duterte doon. Tignan nyo, ang daming kasama. Nandoon sila Cardema, meron pang isang tagapagsalita si Cardema na kongresista doon. Na ano, ewan ko, halatang-halatang nagbabasa, halatang-halatang hindi siya yung sumulat eh. Wala pong problema kung basahin yung sinasabi. Kung siya mismo yung nagsusulat. Kasi habang nagsusulat tayo mga bossing, di ba, galing sa puso at isipan natin yung gusto nating sabihin. Para lang sigurado na masasabi mo lahat. Yun halatang parang talagang binabasa eh. No? Talagang tipo bang sinulat ng somebody, babasahin ko. Sinulat ng isang tao, babasahin ko. Ganun eh. Tuloy natin si Bato. Kaya itong sinasabi ni Tobats na yet you face Quadcom because you wanted to save the PNP. Naku, ang daming ang galit na PNP. Kaya dating Pangulong Duterte, bakit kanyo mga bossing? Kasi 'di ba? Sabi ang dating Pangulong Duterte, ako bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sagot ko kayo, ganito, ganyan. Tapos tingnan mo 'yung nangyari doon sa mga ibang kapulisan. Nasira ang buhay. Yung sagot-sagot ni dating Pangulong Duterte, wala. Paano mo sasabing ise-save niya yung PNP? We are lucky to have a leader like you, sir. Bato, wag naman ganyan, no? Medyo pumapalag-palag na nga tayo sa West Philippine Sea. Di ba mga kababayan? Medyo pumapalag-palag na tayo sa West Philippine Sea. Madami namang nahuhuli na malalaki na ipinagbabawal na gamot. Yung mga tulak na malalaki. Datkilab kasi sa inyo, baliktad po sa kanila mga kababayan eh. Buhay, yung malalaking isda. Tegi, yung maliliit na isda. Alam niyo na kung ano ibig ko sabihin doon. Dito sa Pangulong Bongbong Marcos, baliktad. Yung malalaking tulak na isda, yun ang mga tiklo. No? Yung maliliit, rehab. Yan ang dapat mga kababayan. Pro-life tayo eh. Di ba? Sabi nga ng Katoliko, pro-life tayo. Lahat naman yata ho, mga kababayan, ng ano tawag dyan,
ng Katoliko, Islam, lahat yan. Tingin ko pro-life naman eh. Ang hindi ko maintindihan kung bakit yung iba, sumasaludo doon sa mga ano, sa mga ayan, yung mga ganyang ginawa nila, 'no? We love you sir, Digong. Sir, ikaw na lang. Kami nung simula nung nalaman namin, wala na. Nawala na ako, dati ho ako sumusuporta sa mga 'to, mga kababayan. Nung nakita ko, nalaman ko yung mga investigasyon, pinag-aralan ko, tama ba 'tong mga sinasabi sa kanila o hindi? Hindi naman po basta-basta sinabi ko, "Oh, pinagbibintangan 'yan." 'No? Inaral ko pong lahat 'yun. Kino-connect-konekta po namin 'yun lahat mga kababayan, bago kami magdesisyon na, "Wait lang, tatanggal na ako ng suporta dito, nakakahiya na 'to kapagka tumagal-tagal pa ako sumusuporta dito, eh." Gano'n, 'di ba? Babanatan ka pa nung mga DDS diyan. "O 'di ba Mark dati kang DDS?" Dati 'yun, 'no? Dati 'yun. Pero 'pag nagising ka, aba, tapos tapos nakasuporta ka pa din, nakikita mo na yung mga nangyari, yung mga ginagawa, nakasuporta ka pa din, aanga-anga na po ang tawag do'n. Oh, eto pa, Chis Escudero, mga bossing, 'di ba doon sa hearing, sabi ni dating Pangulong Duterte, "Gusto niyo bukas na ICC," ganyan. Ngayon sinagot ni ano, Chis Escudero, mga bossing, sabi niya, "O paano ulit i-o-operationalize ni Pangulong Duterte na madiliin ang ICC? Hindi ba o hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya?" Alam niyo naman ng Pangulong Duterte, kumbaga masabi-sabi lang 'yan, 'no? 'Pag nasabi, nasabi, sablay, walang problema. Bakit? Nandiyan naman si Panelo, isasalba naman ako niyan. Ganyan ho ang style nila mga bossing. Sige lang, bahala ka, explain mo kung ano gusto mong sabihin dun. Bakit Sal? Nandiyan ka naman, eh. Anong ano naman? Kasi nandito ako, sasabihin ko joke lang yun. Tapos, ligtas ka na sa mga DDS. Papaniwalaan na agad tayo ng mga DDS na joke lang yung sinabi mo. 'Di ba? Kagaya nito, mamadaliin ng ICC. Paano mo nga naman mamadaliin? Ikaw yung dulot o yung sanhi kung bakit kumalas tayo. Kasi ano, siya yung iimbestigahan ho mga kababayan, eh. Matalino ano, ano, iimbestigahan niyo ako? Sige, putulin na namin ang koneksyon niyo sa ICC. Akala siguro ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, pagkaputol ng koneksyon sa ICC, yun na yun. Naku, meron pa balang ibang route? May ibang, daraanan pa pala. Yun yung mag-iimbestiga ang ICC, pagkatapos kokonekta ang ICC sa Interpol, makikipag-ugnayan, 'no, ang Interpol po, buo at maayos ang ugnayan ng Pilipinas at bawal at hindi babastusin ng Pilipinas ang Interpol, ha? Sasabihin ni ICC, "Paki-serve naman warrant of arrest dito kay dating Pangulong Duterte." Yung Interpol naman, kokonekta sa PNP. "PNP, paki-serve naman itong, warrant of arrest ng ICC kay Pangulong Duterte." Ang PNP, ready sila kahit si dating Pangulong Duterte pa, kahit pa si Bato de la Rosa, ready sila na i-serve ang warrant of arrest. Yun ang nakalimutan, yun ang nakaligtaan, yun ang hindi nila naisip mga bossing, na meron palang ganong ruta. Ano ho? Anyway mga boss, sabi ko nga ho sa inyo, kaya hindi po tayo nagsha-shoutout at tuloy-tuloy lang po ako sa ating mga tinatalakay dahil po ngayong gabi, aalis po ako. Ganap pong ano dito mga kababayan, 10:00 ng gabi. At mamayang konti po, laban na po ni Mike Tyson at ni Jake Paul o Paul Jake. Mga bossing, yun po yung pupuntahan namin. Okay, maraming salamat at God bless po. At huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito po sa ating live. Paalam po hanggang sa